So, what's up sa inyo mga ate at kuya? Ako nga pala si Kuya Len at tayo yung nagbabalik muli dito sa Grow a Garden. So, ngayong araw, finally mga ate at kuya, makikita na natin lahat ng bagong seeds galing sa Senseed Pack, no? Lagi na lang na puputol tong tong video idea na to. Dapat matagal na to eh. Hindi lang na dahil nakakuha nga ako ng kitsune. Anyway, bago natin umpisan mga ate at kuya, gusto ko na muna pag-usapan yung mga leaks para sa next update, okay? Pero itutuloy ko muna to pagkatapos natin mag-washout, okay? Kaya mag-washout muna ako mga ate at kuya. Tapos nito, pag-uusapan natin yung mga leaks para sa next update. Okay. Okay mga ate at kuya, at dahil tapos na tayo mag-washout, mag-proceed na tayo sa mga leaks, no? Umpisahan natin dito sa unang leak. Wala tayo talaga masyadong leak. Ano pa lang to? Wala pa talagang kumakalat na leaks kahit dun sa pinagkukuhanan kong legit. So, aasa lang tayo sa event tab na binigay, no? Ang unang-unang leak na ibibigay ko sa inyo is yung about dun sa special guest na tinutukoy ni Jandel nung nakaraang update pa lang, no? Sinabi niya na magkakaroon ng special guest. And based doon sa picture ng pinost nila doon sa event tab is para siyang guest galing sa football or rugby. Hindi ko alam kung anong tawag nyo pero basta yung katulad sa iShield 21, no? Yun, doon manggagaling yung guest and I have no idea kung sino to kasi hindi naman ako nanonood ng real life rugby or football. Ang alam ko lang is magkakaroon ng special guest and baka magkaroon tayo ng special event and special mutation, okay? Kaya maganda kung magano kayo, baka magkaroon ng special mutation para lang dun sa event na yon. Magpalaki kayo ng bone blossom nyo in case, okay? Para makuha nyo. Ako siguro magpapalaki ako mamaya kasi gusto ko rin makuha in case na magkaroon. And tingin ko baka maglagay sila ng special merchant katulad yung alam niyo yung sa July 4th. Ewan ko kung lalagyan nila ha, pero yun lang yung sa tingin ko. Baka maglagay sila ng special merchant tapos nagbebenta to celebrate kung sino ba tong special guest na to kasi mukhang sobrang sikat nito. And kung i-compare nyo sa ibang content creator, di naman sila nabigyan ng gentong special guesting, di ba? Ito lang talaga tong itong galing sa football na to na binigyan ni Jandel ng special guesting, no? So, let's see, no? Let's see kung gaano ba kaganda to special guesting na tinutukoy ni Jandel. Then, next leak mga tit kuya is yung darating na bagong crafted event. Okay? Ito yung kabaliktaran ng Tranquil. Kumbaga, yung corrupted is kabaliktaran ng Tranquil. So, kung may naalala kayo, para siyang moonlit and bloodlit, no? Para silang magkaiba. And magkakaroon tayo ulit ng mga bagong pets, seeds, and items siguro. And mapapalitan siguro itong mga laman dito ng Zen Seed Shop. Mapapalitan siguro lahat yan. And di ko sure kung mawawala yung kitsune. Kasi kung mawawala yung kitsune, ang mangyayari nun mga tit kuya, yung kitsune is yung magiging isa sa pinaka-rare na pet kasi sobrang hirap niyang i-hatch and 1 week lang yung tinagal niya, mawawala ka agad yung egg niya. So kung ganun mang mangyari, kung wala kang kitsune, tataas ang value ng kitsune for sure kung papalitan man. And kung magkakaroon man ng bagong prismatic, di ko alam kung lalagyan nila Jandel kasi nga may bagong pet na naman. I hope na hindi 0.08 kasi sobrang hirap ng 0.08 and karamihan sa inyo is hirap na nga makahanap ng egg or hirap na makakuha ng egg, hirap din makahatch ng kitsune. So, masyadong unfair lalo na ninerf kasi nila yung or pinalitan kasi nila yung koi. Sana hindi na lang nila pinalitan para nagkaroon pa rin tayo ng chance makakuha ng kitsune, no? Anyway, yung corrupted event, ewan ko, wala pang leak talaga doon about sa corrupted event. Ano yun? Yun yung main event para sa parating na Sabado, yun yung 10 PM. Then yung celebrity guest is 9:30. So kailangan bago mag 9:30 nasa server na kayo kasi baka mayroon pong special event. So mga tit kuya, umpisahan na natin tong pag-check ng mga bagong seed, no, galing sa Zen Packs. Ngayon ko lang maumpisahan. Masyadong na-postpone na to.
Baka sa susunod na event, no, mga tit kuya, baka gumawa ako ng exclusive video para sa Facebook. Gagawin ko siyang Paldo o Waldo series, no? Titignan natin lahat ng seeds, lahat ng bago isa-isa. And i-upload ko sa Facebook. Exclusively, hindi ko i-upload dito sa YouTube kasi pag sa YouTube, gagawin ko siyang isang buo lang. Then kapag Facebook, isa-isang bulaklak, try natin, tapos titignan natin kung ano mga method ang pwedeng gawin, okay? So mga tit kuya, mag-i-start na tayo, and ang pinakaunang seed na titignan natin ay walang iba kundi ang Mono Blossom seeds, no? Kung titignan natin yung seed niya, half white, half gray and half black siya. Parang yin and yang, hindi ko alam kung ganun yung gusto nilang i-achieve dito sa seed, no? Tignan natin kung mabilis ba itong tumubo. Mukhang mabilis lang. Ay, nakulit ko kagad. So, ay, ang kulit ng design niya. Akala ko magiging alternate siya ng black gray. So, isa lang pala yung gray. Tignan natin kung magkano ba to mga tit kuya. So, mabilis lang siya tumubo and isang kuwanan lang siya. So, hindi siya ganun kaganda, pero baka kailangan siya para sa crafting next update. Mga ganun. So, tignan na natin kung magkano ba value nito. I want to sell this 40,000. Mataas siya compare sa iba, lalong-lalo na sa Zen Flare. Alam mo yung Zen Flare? Ito, mas mataas yung Mono Blossom compare doon kasi nasa 22,000 lang ata yung Zen Flare, 20 to 25,000. Ito nasa 40, so double kagad yung presyo niya. Hindi siya ganun kaganda pero mahal siya, okay? So next seed na titignan natin mga tit kuya is napakagandang pangalan na seed, no? Serenity. Ito yung dating mga pangalan ko sa mga guild. Ibig sabihin nito is yung parang in peace, okay? Para siyang tranquil din yung ibig sabihin niya. Basta in peace, serenity, ang ganda niyan. So tignan natin kung tignan natin kung gaano ba siya kabilis tumubo. Wait, babanggain nata siya. So, binangga na siya. And, ganito yung itsura ng Serenity. Para siyang berry bush. Tapos, may mga bulaklak. Hindi. Para pala siyang rose. Alam ko, ganito rin yung itsura ng rose kapag, pag nagpa-plant kayo. Para siyang berry bush. Tapos, ganito karami. Try natin mag-collect, no? May iba't ibang kulay yung Serenity. And meron tayong 19, meron din tayong 31. Umpisa muna natin sa 19. 27,000. And tong 31, 45,000. Almost same price sila ni Mono Blossom. Pero ito kasi, multiple harvest. Tapos permanent din siya. So, ewan ko kung gusto niyo nito, pero mas okay siya compare sa Mono Blossom. Pero yun nga, nakita niyo naman, para siyang rose, no? Parang rose yung itsura niya kapag tumubo na. So next plant na titingnan natin mga tit kuya is ang taro. Ito yung taro, madalas nakikita nyo to sa mga shake, no? Yung taro flavor. Ano ba Tagalog ng taro? Hindi ko maalala. Taro is gabi pala, no? Pero may taro flavor ng mga shake. Ewan ko kung nakikita nyo yun. Anyway, tanim na natin tong taro flower, no? Tignan natin kung same ba to sa iniisip kong taro o iba tong taro flower. Antayin na lang natin bumangga tong mga Tricera in... Meron tayo in 30 seconds. And, hindi na pala kailangan. Mukhang tutubo na kaagad to. So, tumubo na kagad yung taro flower. Sobrang bilis niya lang. And, collect na natin. Isang kuwanan lang din siya. Ang galing. Isang kuwanan lang din siya. Kala ko multiple harvest siya. Isang kuwanan lang din siya, no? Para siyang kamote. And, tignan na natin kung magkano ba ang price nito. Want to sell this? 100k. Okay. Isang kuhanan lang siya pero 100k. So, hindi na masama pero hindi rin ganun kaganda. Pero pwede na para sa flower na ganun, no? Hindi na masama. So, mga tit kuya, next na titignan natin is ang Zen Rocks, no? Para siyang bamboo sa tingin ko. Parang nga siyang Ben bamboo na iniba lang yung kulay kung titignan nyo. Tanim na natin to. Hindi naman ako masyado nag-expect dito kasi feeling ko isang kuhanan lang din to. For some reason, parang hindi nagana yung watering can. Ay, joke lang, nagana pala. Medyo matagal pala siya tumubo. Kala ko mabilis siya tumubo. So, hindi. Sakto lang pala. Parang nga siyang bato talaga. Pero, parang bamboo din. Malaki ba to? Gito pa talaga kalaki to? Ang laki.
Zenrock. So, water sprinkler pa natin para mabilis ang panlumaki. So, napalaki na natin yung Zenrock. Di ko sure kung ganito ba talaga kalaki to. Ganito ba talaga ang normal na laki ng Zenrock? Parang ang laki nitong Zenrock na napalaki ko or napatubo ko. I think isang kuhanan lang din to. Okay, isang kuhanan nga lang din and meron tayong 21 kilograms ng Zenrock. Puro bato talaga siya, no? Tignan natin nga kung magkano ba to, kung papaldo ba to. I want to sell this. 216. Okay, 216. Dinoble niya lang yung taro. Okay, dinoble niya lang yung taro. And I think mas malaki yun kaysa sa normal na size ng Zenrock. So, sakto lang, sakto lang. Ba't ang daming tig-iisang kuhanan ngayon na plant, no? Normally, isa lang yung gento kada seed pack. Ngayon, tatlo yung gento. And, ayaan nyo na nga, mag-move na tayo sa next plant. So, yung next plant na titignan natin mga tikkuya is ang Hinumay, no? Hinumay. Konti lang yung Hinumay ko. Inubo ka. Konti lang yung Hinumay ko kasi medyo rare to makuha. And tignan natin kung mabilis ba siyang tumubo. Nasa 15% na kagad siya. Hindi ko pa siya tinuaan ng mabilis siyang tumubo, okay? So, tayo na lang natin mag fully grown to. Okay mga tikkuya, tumubo ng ating Hinumay. Alam nyo may kamukha tong plant. Alam nyo yung Suncoil, kung naalala nyo yung Suncoil. Kamukha niya yung part dito sa may bandang stem. Kung paano itsura. Tapos yung sa taas, parang Suncoil nga siya, no? Para siyang Suncoil na iniba lang yung kulay. Ganun yung tingin ko. Ewan ko kung nakikita nyo ba yung nakikita ko. Pero para siyang Suncoil. Anyway, tignan natin kung magkano ba tong Hinumay. So, I want to sell this. 72k? Ang baba. Ang baba niya masyado for a second rare seed sa Senseed pack, no? Parang hindi siya worth it. Masyadong mababa. Hindi rin siya multiple harvest, pero bakit ganun? Ba't ang baba masyado? Siguro maganda kung nasa 100k din yung value niya. So, tignan natin ulit. Collect, tapos sell natin. 72k, ang baba talaga. Ang baba niya, hindi siya maganda. So, hindi siya magandang plant, no? Reclaim na natin. Masyadong pangit si Hinumay. So, ang last na titignan natin mga tikkuya, walang iba kundi ang Maple Apple. Finally, makikita ko na yung value ng Maple Apple. Hindi ako nanonood ng ibang shorts or video para makita yung value nito. Ngayon ko pa lang makikita to, promise. Nakakuha ko na to nung second day ata. Ngayon ko lang na kasi medyo busy, no? So ngayon, titignan natin kung maganda ba tong Maple Apple, kung paldo ba to hindi. And antayin na lang natin bumangga tong mga Tricera within 40 seconds, no? Babangga siya dyan. Tapos tignan natin kung magkano ba to. So mga tikkuya, tumubo ng ating Maple Apple. Ang ganda ng Maple Apple tree, no? Ang ganda ng puno niya, sa totoo lang. And ang dami niyang bunga. Ilan to? 1, 2, 3, 4. Apat lang pala. Apat lang bunga nito? 5? Tama ba? 1, 2, 3, 4. Apat lang. Tama ba? Apat lang pala bunga nito. Akala ko ang daming bunga. Apat lang pala. Anyway, kunin na natin tong Maple Apple na to. And tignan natin kung magkano ba ang isang Maple Apple, no? Ito kasi yung pinaka-rare sa Senseed pack. So, unahin na muna natin tong pinaka-magaan natin. 82,000 ang okay lang, sakto lang. Then, next natin isa pa. 118. Okay, siguro nagre-range to ng 80,000 to 120k. Depende sa bigat. Ay, hindi. Depende sa bigat. So, sakto lang. Hindi siya ganun ka, hindi siya ganun ka wowing, no? Hindi siya nagbibigay ng wow factor na ang mahal. Wala siyang ganun. 25,000. So, sakto lang yung Maple Apple. Kung meron man kayong Maple Apple tapos gusto nyong gawing main source of shekels, siguro pwede nyong gamitan to ng Mooncat. And di pa natin alam kung na gano'n yung sweet soaker dito. Chinek ko kasi yung ng Maple Apple, yung wiki. Wala pa siya sa category kung sweet
sweet fruit or sweet plant siya. So, hindi ko masasabi kung nagana yung sweet soaker. And wala din ako sweet soaker para i-try, no? Benta nga natin tong Aurora kung magkano to. 6 million, okay lang. Malaki din siya kasi Aurora. So anyway, nakita nyo naman lahat ng plant. And walang masyadong nag-i-stand out sa lahat ng plant na chinek natin so far. Walang talagang nagbibigay ng wow factor, no? Hindi katulad nung, ano ba yung maganda nung primal? Meron bang maganda ng primal? Yung fossilite pa yun. Pero itong sensitive pack ngayon, sakto lang din, no? Wala masyadong wow, wala masyadong wow factor. So para sa ating pag-giveaway mga tit kuya, ang giveaway nga natin nun is 19 trillion, isang kapa, isang Tanjunzuru na makakatulong sa inyo, okay? So meron tayong 51 comments. Sobrang daming nag-comments ngayon, no? So thank you sa suporta ninyo. And sa mga nag-comments, thank you. Kasi nag-effort kayo. So titignan na natin kung sino yung nanalo out of 51 na comments, no? In 3, 2, 1. Ang nanalo po ay si Nigel. Nigel ba yan? Pagkakaintindi ko sa pangalan niya, Nigel. Pero yung username niya is si Poety Whip. So, congrats sa'yo, Nigel. Ikaw ang nanalo ng 19 trillion. Tapos, may kasamang Kappa and Tanjunzuru. So, congrats ulit sa'yo. So, Nigel, may dalawa ka atang account. I-add connection ko tong Obito, no? Ito ata yung main mo. Ewan ko bakit add connection niya. So, nakita mo naman, nag-send na ako ng connection sa'yo. Accept mo na yung connection ko para mag-reconnect tayo, okay? So, para sa ating next giveaway mga tit kuya, kasi may nag-request sa inyo, magpapag-giveaway, kasi nga may kitsunin na ako, nakapag-grind naman ako kahit papano, kaso konti pa lang. Kasi nag-grind din ako ng Tranquil, so dalaw-dalaw yung kailangan ko i-grind, kaya hindi ako nakapag-focus sa pag-grind ng Bone Blossom. So, mayroon na akong almost 12 trillion na value na Bone Blossom. Kaya mag-alala, papalitan ko yun ng mas malaki kapag nakapag-ayos na ako mamayang gabi. Sakit na. Nakita nyo naman, magpapag-giveaway ako ng 30 trillion. Bali, tatlong tig to 12 trillion. Tatlong tig to 12 trillion. Bali, 36 trillion na na Bone Blossom yung papag-giveaway ko, no? Worth 36. Bali, tatlong gentong malaki. Yung papag-giveaway ko mga tit kuya. 36 trillion. Kakomment nyo lang is #bone. Okay, #bone. So, #bone, tapos kasama ng yung username para meron kayong pang reroll or pang bili ng level up lollipop kasi masyadong mahal yung level up lollipop. Tapos pang reroll para din sa next update or sa parating, Zen Egg, parating na corruption kasi baka pwede ulit mag-reroll para may pera kayo. So, yun. Tutulungan ko kayo pagdating sa shekels, okay? Comment lang kayo, #bone, tapos username ninyo. So, hanggang dito na ako mga tit kuya. I hope nag-enjoy pa rin kayo sa video natin and nakakita nyo naman yung mga value ng mga seeds galing sa seed pack. Hindi naman sila ganun okay. Okay naman sila pero hindi sila ganun kaganda nga, no? So, shoutout dito kay Santa Kupal or Igrish in short, no? Kasama ko siya sa server. Nagpapamutate din siya ng kanyang Bone Blossom na napakalaki. No, hanggang dito na ako mga tit kuya. Mag-iingat kayo palagi lalo na at malakas ang ulan at pagbaha at pagbagyo, lahat na lang, no? Ingat kayo palagi. God bless po sa inyo at bye-bye.